Kung ikaw ay nahihirapang mag-transact sa ating government dahil hinahanapan ka ng isang valid ID at wala kang maipakita kahit ni isa at iniisip mong kumuha na lang ng isang valid ID this year, don't worry dahil nasa tamang video ka. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano kumuha ng isang postal ID. Dahil ang postal ID ay tinuturing na pong primary ID ngayon at pwedeng-pwede na siyang gamitin sa anumang klaseng transaction sa ating government. By the way, kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel or nag-click ka dahil interesado ka malaman kung ano ang mga proseso sa pag-apply ng postal ID, please subscribe sa aking channel at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod ko pang tutorial regarding sa mga valid IDs. Good news nga sa ating lahat dahil ang postal ID, kagaya ng binanggit ko kanina, ay tinuturing ng primary ID sa pag-transact sa ating government. Mapa-passport application man yan or pag-open ng savings account sa bangko, pwedeng-pwede na siyang gamitin as isang valid ID or primary ID. So ito yung mga itsura ng lumang ID natin. Tapos ito naman yung bagong itsura ng postal ID. So sa bagong postal ID, hindi na siya madaling dayain at marami siyang security features. Kaya naman masasabing unique siya at hindi siya kayang pikein. So ano nga ba ang mga requirements sa pagkuha or pag-apply ng isang postal ID? Okay. So ang mga requirements po ay 2 kopya nung registration form na pwede nating ma-download sa kanilang website. Ilalagay ko po yung link sa description box at ipa-flash ko rin dito sa screen. Diyan po mada-download yung registration form. Ang next na requirement ay proof of identity. At ang susunod na requirement ay ang proof of address. So again, ang mga kailangan lamang po sa pag-apply ng postal ID ay 2 kopya ng application form, proof of identity, at proof of address. So ano po yung proof of identity na ina-accept ng post office sa pag-apply ng postal ID? Ang mga proof of identity na ina-accept ng post office ay ang mga sumusunod. Nandyan ang ating birth certificate na issued by NSO or PSA, o kaya naman kung ikaw ay may GSIS or SSS or UMID ID, pwede rin yun. O kaya naman ikaw ay mayroong valid driver's license at valid passport, ina-accept din po yun. Ina-accept din po ang marriage contract kung ikaw ay isang babae na ang apelyido sa inyong ID ay nung pagkadalaga pa. So, kailangan mong mag-submit ng marriage contract. Pero, kung ang nakalagay na apelyido mo po sa inyong ID ay yung apelyido na ng asawa mo, hindi na kailangang magdala pa ng marriage contract. So kung wala ka ng ni isa sa mga yan, ipopost ko po dito or ipa-flash ko sa screen yung ibang mga documents na pwede mong dalhin para maka-apply ka ng postal ID. Ilalagay ko rin sa description box yung mga options na yun. So after ng proof of identity, kailangan din natin mag-submit ng proof of address natin. Ano-ano nga ba ang mga ina-accept na proof of address? Ang pinakaunang pwede nating masubmit na proof of address ay ang barangay certification o kaya naman ang tinatawag nating barangay clearance. Pero dapat yung barangay clearance natin was issued within 3 months bago tayo mag-apply ng postal ID. For example, ngayon po ay March 2023. Dapat yung barangay clearance ko ay kinuha ko at least noong January 2023. Pero kung kinuha ko po siya last year pa, like November or December, hindi na po siya tatanggapin. So again, dapat within 3 months po. Ang next na proof of address na pwedeng tanggapin kung ayaw mong mag-submit ng barangay clearance ay certified true copy of lease kung ikaw po ay nagre-rent or nangungupahan. Kaya naman, isa pang pwedeng tanggapin ay certified true copy of title, titulo po ng lupa na inisyu ng Land Registration Authority. Pwede rin pong isubmit
ang certified true copy ng real estate tax receipt. Ina-accept din po ang bank statement, school billing statement, pati na ang mga utility bill kagaya ng bill sa telepono, sa cellphone, sa water, electricity, for as long as ito po ay nakapangalan sa inyo at naka-address din sa inyo. So saan pwedeng mag-apply ng postal ID? According to Post Office, meron na pong 260 ID capturing stations nationwide. So para malaman mo kung meron nga bang malapit na ID capturing station dyan sa lugar nyo, pumunta ka sa link na to at hanapin mo yung lugar nyo dyan. Makikita nyo kung ano yung pinakamalapit na ID capturing station dyan sa lugar ninyo. So ganito po yung paghahanap ng capture stations po. Pupunta po tayo sa website ng postalidph.com where to apply dito po. Then hahanapin natin kung saan tayong lugar. Halimbawa nasa Luzon ka, click mo lang yung Luzon. Yan. Tapos i-control F mo lang. Control F. Hanapin natin yung province natin. Halimbawa taga Camarines Sur. Yan. Lalabas po yan dyan. So, dito sa Camarines Sur, ang mga capture ID stations, meron sa Goa, sa Iriga City, Libmanan, and Naga City. Halimbawa naman, merong or taga Romblon ka. Yan. So, sa Romblon, isa lang. Meron sa Odyongan, Romblon. So, ganun lang po yun kabilis. So, kung taga Mindanao ka naman, hanapin mo lang din yung province nyo. Makikita nyo dyan yung ID capturing station po sa lugar ninyo. Ganun lang po kadali maghanap ng location dito sa website. So ang tanong, magkano nga ba mag-apply ng postal ID ngayon? Para po sa regular processing ng ID, ang payment or ang bayad po ay 504 pesos. So gaano ito katagal o gaano ito kabilis bago makuha? Normally, inaabot po ito ng 4 weeks or 1 month or even more than 1 month. Depende po sa inyong location. Pero kung ikaw naman ay nagmamadali, kung ikaw ay may hinahabol na oras or date, pwede mo siyang i-rush. Ang payment sa rush processing ay 650 pesos at pwede siyang makuha within 4 to 5 business days. Ganun po kabilis yun. By the way, regarding po dun sa rush application ng ating postal ID, hindi po lahat ng capturing ID stations ay nag-accept ng rush applications. May mga certain areas lamang po or location ang nag-accept ng rush application. So, para malaman nyo kung meron pong rush application sa lugar ninyo, i-click nyo na lang po ang link na to at ilalagay ko rin po sa description box. So, ganun lamang po yung kadali mga kaibigan. So, kung ikaw ay naghahanap ng pinakamadaling makuhang ID ngayong 2023, kumuha ka na ng postal ID. Again, kailangan mo lang ng 2 copies ng application form na mada-download sa kanilang website at ilalagay ko yung link sa description box. Tapos, proof of identity at proof of address. Ipa-xerox mo na rin yan para hindi ka na pabalik-balik sa opisina. At kung ikaw naman ay may balak kumuha ng passport, meron po akong mga tips sa inyo para hindi po mapending or ma-deny ang inyong passport application. Para less hassle po, panoorin nyo po ang aking ginawang video ng mga tips para hindi mapending ang inyong passport application dito po sa link na to. At ilalagay ko rin sa description box yung link. At kung ikaw naman po ay member ng SSS at nagbabayad ka ng SSS contribution doon pa sa opisina at gusto mo siyang mas mapadali, gumawa rin ako ng video kung paano magbayad ng SSS contribution online dito sa pakiclick na lang po ang link na ito at ilalagay ko rin sa description box. So that's it for now. So if you have any questions, paki-comment na lang po yan below. At kung nagustuhan mo naman ang video na ito, please give it a thumbs up.
And again, if you are new to my channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Again, this is Kling and see you on my next video. Have a nice day.